At naiiyak talaga kasi okay talaga siya you know. Lahat ng hinahanap ko sa cushion, nandito. Nagpa-simplify ng aking buhay. Worth it. Overhyped, tapos hindi naman nag-work sa akin. Most used eyeliner. Ganda. Pinaka-long lasting, use this. Tingnan nyo naman, nakailan na ako. Ito ang kapalit ng Sweat Talks. Game changer. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Alam ko hinihintay mo to. Best of 2025 tayo. Lahat ng mention ko today, it's either repurchased, mainstay sa aking routine, paborito kong gamitin. Sunscreen muna tayo. Meron akong dalawang pinaka-paboritong sunscreen ng 2025. First one, Hikari. I love my Hikari sunscreen, guys. Hindi ko na mabilang kung nakailang pakete ako nito. Pero paborito ko talaga siya. Ang lakas niya talagang maka-fresh. Sinasabi ko sa inyo, mas matagal siya sa skin, mas gumaganda. Expect ko na yan pagdating ko ng hapon. Parang mas lalo ko nagiging fresh. Lalo na kapag medyo nag-oil up na ako. Tapos kahit na minimal na powder lang yung ilagay ko. Best na pang everyday. Yun nga lang yung scent. Sana mag-release talaga sila ng walang scent. Kasi medyo matapang yung scent for me. Pero other than that, I love this. Hikari. Next one is Isntree Hyaluronic Acid Fresh Sun Serum. Mauubos ko na to. Gapatak na lang yung laman nito, guys. I love this one. Kahit na under makeup. Pagdating talaga sa sunscreen, anything made in Korea, anything basta may Korea dyan, trusted ko. I love Isntree. SPF 50 na pala to, guys. Ha? Okay, dagdag na natin to. Lux Organics Niacinamide Serum. Pang re-apply ng sunscreen. Ito, pang re-apply ko lang siya, ha. Magsa-sunscreen talaga ako. Tapos kapag kakailangan ko, kunwari mga arawan ako, or if ever I need added protection, ito talaga, Lux Organics, yan. Spray lang. Tapos na, ganun lang. I-fan ko lang, o kaya hintayin ko lang siya talagang ma-absorb, mag-air dry dyan sa skin ko. Pak. Ganda. Sa mga magtatanong kung malagkit ba siya, medyo may konting lagkit, pero hindi naman, I don't know kung paano nyo masabing malagkit, yung itsura niya malagkit. Meron siya iniiwan na parang film sa kanya kasi yun nga yung protection mo. Meron siya konting film pero sa akin ha, I like that. Kasi parang mas nagiging glowy yung skin ko, mas nagiging radiant yung skin ko. So, depende sa preference nyo. Pero sa akin, pasok sa banga to. Okay, foundation. Enigma. Ang aking pinakagamit na gamit, especially for events. Enigma talaga. Ang shade ko dito is natural. Ang ganda niya lang, guys. As in, ang dali niyang i-blend sa skin. Maiko-compare ko siya sa mga past na nagamit ko before. Pareho siya ng Marc Jacobs. Yung level ng coverage niya. Minus the thickness. Tapos, okay din siya sa oily skin. Pasok. Okay na okay talaga siya. At naiiyak talaga kasi okay talaga siya you know. Wala ko ibang masabi. Siguro yung ano lang, yun nga, kasi nga, nag-oxidize siya. Ang shade ko dito is natural. Medyo lighter na yung pinili ko kasi nga, in time, after ilang oras, ayun, parang mas nag-darken siya sa aking skin Pero, hindi naman siya bothering for me. Pero, something to note ha, kapag pipili kayo ng shade. Pero, like I said, for oily skin, pang pakak na funda, pang matagalan, pang whole day, basta, pag meron isang foundation na papipiliin ako, para sa pangangailangan na yon, Enigma talaga ako. Okay, since nasa Enigma na tayo, i-mention ko na rin yung kanilang powder. I love their powder. Gusto ko yung powder ng Enigma. Very, hindi siya halata. Alam niyo yun, pero nabablur out niya yung pores, pero hindi siya halata. Tsaka ang ganda ng packaging. And besides that, pwede ito na lang yung bilhin mo. Diba? Makakatipid ka pa, at saka less waste. Ang shade ko dito is beige. Basta maganda siya. Kunwari may errands ako that day, tapos nagmamadali ako, ito talaga yung dadamputin ko kasama ng aking sunscreen. Kasi yun yung sunscreen talaga hindi pwedeng mawala ha. Hindi pwedeng mawala sa routine ko yan. Magsastay lang ako dito sa bahay. Aalis ako lagi may sunscreen. Tapos dadagdagan ko na lang ng powder ng Enigma. Perfection. I love this. Ang ganda ng itsura niya. Hindi siya mukhang cakey. Blurring yung effect. And really good for oily skin. My favorite skin tints. Meron ako ditong 3. I know. Bakit ang dami atyaan? Hindi ako makapag-decide. Di kailangan ko talaga ma-mention sila lahat. At huwag kayo mag-alala, sasabihin ko yung pinaka-paborito ko bawat isa. Let's start with Vice Cosmetics. Can I just say lahat ng na-try ko na skin tint or foundation for that matter, ang ganda ng shade range ng Vice Cosmetics. Pati yung blendability, pati yung tone adaptability, the best. Vice Cosmetics Infinite Blur
This one, medium neutral yung shade ko dito. As good as a foundation na rin siya. Ang ganda ng coverage nito and tumatagal siya. Okay na okay din siya for oily skin. Maganda rin yung packaging niya. Never naman nag-leak sa akin to. Kaya plus points din. I'm not sure sa iba kung nag-leak to ha, pero sa akin so far hindi siya nag-leak. Talagang maganda ang packaging niya. Meron na rin siyang SPF 50 pero hindi ako nagre-rely sa kanya as protection alone, okay? Meron pa rin ako sunscreen. Pero since may SPF 50 added protection, very good pa rin yun for our skin. Next one is Skintific Daily Filter Perfect Skin Tint. Maganda talaga siya pang araw-araw, guys. Meron tong added na skincare ingredients. Nakalimutan ko lang. Pero na-mention ko to dun sa review na ginawa ko. Ginawan ko na first impression review to. Nakita nyo naman yung skin ko the entire day. Ang ganda niya. Parang habang tumatagal, mas lalo siyang gumaganda. Yun nga lang pansin ko, hindi ko siya pwedeng ka-same shade like sa Skintific Cushion. Petal ako doon. Dito hindi ako petal. Dito 3A Almond ako kasi nga mas lighter siya. Yun ang napansin ko. Yung shade nito mas maputi kesa sa cushion. Kaya, yeah, 3A Almond ako dito. I love this. Nakaka-fresh talaga siya ng skin. Good for everyday. Next one is yung Get Ready With Me. Another one na pack ang coverage for a skin tint. Perfect for everyday kasi may added din siya ng mga ingredients na okay for everyday. Like hyaluronic acid, vitamin E. Meron din siyang sodium hyaluronate, panthenol, squalane, glycerin. Ayan, yung mga yan. Ang shade ko dito is Sienna. Ang ganda ng coverage nito, guys. And like I said, okay na okay din for oily skin. Lahat naman ng mention ko for today is okay talaga sa oily skin. Ano po? Kaya ko nga siya naging favorite. Opo. Pero love this. Get Ready With Me Cosmetics. Very nice formula. For me, ito yung best launch nila last year. Alright! Next. Wow! Para tayong hosting na ba ito? Alright! Alright. Next. Skintific Cushion. Ito yung denim. Yung denim cushion nila. Feeling ko ito yung pinaka nasa top talaga. Lahat ng hinahanap ko sa cushion nandito. Oily skin friendly, matte coverage, for textured skin, ay, pasok. Like I said ha, velvet matte yung finish na, pero grabe ng coverage. At hindi niya in-emphasize yung texture ng aking skin. I love this so much. Ang shade ko dito is Petal. Kaya naman gustong gusto ko yan kasi partner ko siya. Ang ginagamit kong pang-apply sa kanya is yung Blendy Puff. Guys, etong dalawa, ay naku, sinasabi ko sa inyo, heaven. Kung hindi ka pa nakaka-try ng Blendy Puff, ito yung perfect na pang-blend mo for your cream products. Actually, kahit ano kahit concealer, kahit ano talaga. Kahit yung mga cream blushes, perfect to. Ito, wala tong lalagyan. Hindi lalagpas na 100, guys. Getsong nyo na. Meron kaming brown. Meron kaming black. Meron din kaming white. Okay? Check out nyo na yan. Next one is pang set powder. BYS Hybrid Hero. Very, 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 very nice. Wala ko ibang masabi dito. Yung texture niya, you will feel, doon pa lang pagkahawak mo pa lang, alam mo magiging okay siya for your oily skin. Kasi alam niyo yung parang texture ng gaw-gaw, pero hindi siya ganun ka maligas-gas. Enough na ma-absorb ng skin. Sobrang pinong-pinong-pinong-pino. Wala nang pagbe-bake na nagaganap pag ito yung ginagamit ko kasi konting product lang, ay talaga ang bongga ng pagkakaset niya. At saka, ako kasi medyo mapili ako pagdating sa powder kasi nga, I have textured skin. And some powders, totoo naman na nakaka-emphasize talaga siya ng texture ng ating skin. Kaya ito, marirecommend ko para sa mga merong oily skin at textured skin. BYS Hybrid Hero. Perfect. So, concealer naman, I have 2 recommendations. So, first one is Absidy. Ito yung ginagamit ko for under eye. Ayan, to brighten up my under eye area. And also, yung ibang areas na aking face. Dito sa nose bridge, dito sa noo, and dito sa baba. Ayan. Absidy Weightless Touch Concealer. 2W yung shade ko dito. Perfect. Ang ganda-ganda niya talaga. Kung i-compare ko siya, the same siya ng formula ng Maybelline na Instant Age Rewind na matagal ko, years din na naging favorite ko na concealer na pang under eye area. Parang ganun siya. I have dry and marami akong lines dito. May mga fine lines na ako sa under eye area. And mapili ako sa concealer. Pero this one, napakaganda ng lapat niya. Hindi nagkikrease dun sa fine lines ko. And basta parang pag once na in-apply ko, binrighten lang niya yung under eye area ko. Hindi ko na makikita yung bakas niya. Ang ganda. Alright, next one is yung Get Ready With Me Cosmetics na Radiance Tint. Almond ang shade ko dito. Ito yung ginagamit ko pang takip ng mga sumpa, mga chismis, ganyan. Kapag meron akong pimple marks or peklat,
Right now, meron akong peklat pero hindi nyo makita. Oo, maliban sa pekas-pekas ko dyan. Ano lang yan guys ha? Pekas-pekas lang yan. Eme-eme lang yan. May kita nyo ba? Mahahanap nyo ba on my face ko ano yung tinatago ko right now? Meron akong tinatago dito. Dito sa baba. Ayan. Kahit papano naitago talaga nitong Get Ready With Me. And, can I just say, thank you sa reformulation Get Ready With Me Cosmetics. Kasi nung dati, yung Radiance din, nahihirapan akong pumili ng tamang shade. Kasi nga parang nagiging orange siya sa akin. Parang after ilang oras, nagdo-darken siya. Pero itong reformulated nila, yung pinakabago, napakaganda kung ano yung itsura niya. Once you apply, yun na siya. Wala nang nangyayaring oxidation. Good job, Get Ready With Me Cosmetics. And thank you for listening to us. Salamat po. Okay, next one. Kinalimutan ko na yung Bayfree ko. Ito na lagi kong ginagamit, yung AbCD. Yan na siya. Ito yung ginagamit ko sa kilay ko ngayon. Mas maganda kasi. Mas malinis tingnan. Ayan o, mas groomed na groomed yung itsura ng aking brows. At saka, never akong naka-experience sa kanya ng pag-flake. Kaya ito na lagi kong ginagamit. Tsaka hindi ako maghihintay ng matagal para maging tacky siya. Saglit lang. Once na ma-apply ko to, give it mga at least 20 seconds. Maya-maya, tacky na siya. Pwede na natin siyang i-groom. Kaya isa sa mga nagpa-simplify ng aking buhay, ng aking makeup routine, AbCD. Kinalimutan ko na yung Bayfree kasi ang asin niya talaga, dahil alam niyo naman yan. Hoy, mascara! Ito, excited ako i-share sa inyo. Love na love ko tong Heroin Make Lash Hype Mascara. Napakaganda, guys. Tingnan niyo naman yung brush head niya. O, diba? Kakaiba. Kakaiba siya talaga. At saka abot na abot niya. Ang ganda nung brush nito actually. Kasi abot na abot niya yung lashes ko. Maiksi lang yung lashes ko. Alam nyo naman yan. Opo, naka-magnetic, ano lang ako ngayon. Naka-magnetic falsies lang ako ngayon, no? Pero, abot niya dun sa under eye area ko. Tingnan nyo yung mascara. Yan yun. Yun nga lang, mahirap siyang tanggalin. Oo, yun nga lang ang problema. Pero, kung gumagamit ka naman ng mga oil-based na makeup remover, ayan, wala ka na magiging problema. Yun lang naman ang kaano niya. Oil lang, para matanggal talaga siya. Dahil yung curl talagang tumatagal buong araw. Wala ka na magiging problema sa kanya. Anyway, trusted ko naman ang Heroin Make ilang years na. One of the best brands pagdating sa mascara, Heroin Make. Alam kong pricey, pero worth it. Since na-mention ko na yung falsies, okay, ayan, pakita ko na sa inyo ang kinalolokohan kong falsies right now. Magnetic falsies. Bakit nga ba ngayon lang, no? Ngayon ko lang to na-try. Actually, nung 2025 ko lang siya na-try and na-addict ako sa kanya. Ganun lang pala siya kadali. At saka, dati kasi parang ayoko, alam niyo sa sobrang dami ng hype na products, tapos parang pag tinitingnan ko, yan na naman, parang hindi naman yun, hindi naman yan. Parang negative kaagad ako. Kasi nga yung sunod-sunod na overhype, tapos hindi naman nag-work sa akin. Pero ngayon nag-work sa akin to, wasado, oo. Ang ayaw ko lang sa kanya, pag minsan, pag nakatagilid, nakikita yung putol. Ayan o, kita no? Yan o, yung putol niya. Pag nakatagilid lang naman. Pero pag naka-straight ng tingin, wala akong problema. Pag nakatagilid lang, nakikita yung pagkakakabit, parang ganun. Okay, alam kong mahal siya, pero matagal naman magagamit hanggat hindi nasisira. Hindi mo tatantanan yan, for sure. 1,000 plus kasi to, no? Pero minsan nagsisale naman sila, so abangan na lang natin pag nagsisale, no? Nabili ko to sa TikTok. Meron din ako isa pa, yung Maybelline. Basta let me know kung gusto nyong makita yung mga paborito kong lashes, ha? Comment down below. Gagawin ko ng separate na video yan kung gusto nyo. Also, yung mga wigs ko, alam ko marami nagre-request din yan. Okay, noted. Okay, next one is etong, ay, ang ganda nito, Peanut Face Sculpt ng Strokes. I love this. Okay, shade ko is Peanut. Ito yung ginagamit ko pang, of course, pang contour. Ang ganda kasi niya, kahit na nakalimutan ko, kunwari nag-set muna ako ng powder before ako gumamit nito. Kahit na cream siya, okay lang na ipatong ko siya kasi para siyang nagiging powder once you blend it out. Ang ganda ng formula nito. Hindi siya nagme-melt or what. Basta, ang dali niyang i-blend. Wala kang mafe-feel na lagkit sa kanya, guys. Para kang naglagay ng powder talaga. Kasi dati yung mga contour stick, ayaw ko talagang gumagamit ng mga contour stick kasi parang ang sticky-icky ng pakiramdam. Pero ito, ang ganda. Powder. Powder talaga. After ko mag-contour, ito yung ginagamit kong bronzer lately and I love it. Arcadia Beauty, this is very good. Ang ganda-ganda niya talaga. Arcadia Beauty Soft Bronze. Isang shade lang yata to, pero para siyang universal shade. Parang I have a feeling na parang
Basta, yun yung gusto yata nilang ma-achieve dito, parang universal shade, which is, I think, okay. Kasi ginagamit ko siya pang bronzer, tapos effect din siya kahit nagamitin ko siya pang nose contour. Yun nga nakakapagtaka sa kanya kasi ang ganda ng shade nito. Pwede mo siyang gamitin bronzer, pwede mo rin siyang gamitin pang contour, pwede mo rin siyang gamitin pang bronzer. Tapos yung formula niya, the best din. Kahit na naka-powder na ako, kahit na last ko siyang i-apply, okay lang din. Hindi siya nagiiwan ng sticky na feeling or tacky na feeling. Wala. Parang powder din siya. Ganda. Ganda ng formula. Uy, nakalimutan ko i-mention pala kanina. Kaya pala yung Bosado yung na-mention ko today. Kasi meron siyang kasamang mascara. Ayan. May kasama siyang mascara, guys. Kaya nakakatuwa to. Dahil ang hirap din kapag hindi mo inayos, ginroom mo na yung lashes mo. Tapos diretso ka dun sa magnetic. Kailangan medyo i-groom mo din siya. Kaya ito yung ginagamit kong pang-groom. Buti na lang may kasama siya. Kasi mahirap mag-apply. Pag mascara yung ginamit mo, tapos gagamitin mo magnetic falsies, hindi effect. Hindi kaya. Mas maganda yung mga ganito, yung ganitong kasama doon sa Bosado. Mascara gel, para lang siyang clear. Siguro effect din kapag meron kang clear na mascara, yan. Eyeliner, I love the Lucky Beauty. Ito, guys, kahit si Jeyo gusto din niya to eh. Yung dual-ended, yung kabila, gel, liner, yung kabila is liquid liner. Ang ganda niya, guys. Tingnan nyo naman. Oh, ang ganda nito. Yan yung ginagamit ko as in pang eyeliner most of the time. Most used eyeliner. Pang tight line, pang eyeliner, pang... Yeah, yun. Yun lang naman naiisip ko. Pero hindi ito yung ginamit ko for my freckles today. Ang ginamit ko is yung ginagamit ko rin sa aking kilay. Yung ginagamit ko sa kilay ko is One Day Tattoo ng K-Palette. Lasting Eyebrow Liquid. At ang shade nito ay... Hindi ko alam kung ano yung exact name nung shade. Pero 03 ako. Ito yung ginamit ko for my... Ayan, dagdagan nga natin. For the papekas-pekas dyan. Ang cute kasi pag may ganyang effect. Oo. Wala lang. So, maliban sa ginagamit ko siya sa pekas ko. Nauna sa pekas no, bago sa kilay. Yan yung ginagamit ko for my brows. I have pawisin na kilay, guys. Pawisin na ako, oily pa ako. Talaga, ay nako, nakakaloka. Pero ito talagang pang buong araw ang aking kilay. Pang draw ito ng mga hibla ng hair. Pagka kunwari may mga empty spaces ka sa kilay mo, yan yung ginagamit ko. To shape also my brows and to fill in my brows. Next one, blush naman tayo. I have two. Okay, first one is yung Careline Oil Control Blush on in the shade Rosy Cheek. Ang ganda nito, tsaka mura lang to, guys. Ayan no, minsan sunscreen lang ako, tas eto, pack, okay na ako. Ang ganda ng shade niya, oh. Eto na yung ginagamit kong pang-apply. So, ginawang powder yung blush, diba? Pero ang ganda niya. Ang ganda niya talaga. Meron pa ako isa pang favorite eh. Tomato something. Fresh tomato ba? Red tomato. Nakalimutan ko na. Another favorite, Glam Hour. Ang ganda nito, guys. Medyo off lang yung packaging niya kasi baliktad. Basta parang hindi ganito ako magbukas eh. Nahihirapan ako sa kanya. Pero nasanay na lang din ako. Tsaka manipis lang siya. But, ang pag-usapan natin is yung pinakalaman. Okay? Yung pinaka-blush. Kasi yung blush, ang ganda. Ang ganda. Very pigmented. Alam niyo, wala na ako ibang ginamit lagi. Ito na lang. Si Kalo. Kalo to, guys. Napakaganda niya talaga. Ang ganda ng shade nito. Yan yung gamit ko ngayon. Opo. Ang ganda ng shade ni Kalo. Tingnan nyo naman. Ang lakas natural. Alam niyo yung mukhang natural lang na blush yan. Ganun. Pero naman, ang tagal nito. Powder to, guys, ha? Pero very pigmented. Yun ang gusto kong pag-usapan at yun ang gusto ko i-focus dito sa video na to. Opo. Yung pigment nito, alam ko mahal siya. Pero konti lang. A little goes a long way. Ang pigmented nitong blush na to. Winner talaga siya pagdating doon. Okay, next one. Highlighter. Hindi pa rin napapalitan. I think ito din yung highlighter na favorite ko ng 2024. Andito pa rin tayo. Hindi ko pa rin siya nahihit pan. Anong meron dito? Parang dumadami siya ng dumadami. Alam mo, ito pa rin yun, guys. Bakit hindi ko pa rin siya nahihit pan? Pero favorite ko talaga to. Pero konti lang naman kasi akong gumamit. Pero tagal niya. Sulit na sulit talaga. Grabe to. Colorette Color Bound Snowflake Soft Golden Glow Highlighter.
I love this. Please, huwag nyo i-discontinue to. Colorette ha? Wag na wag. On my lips. Favorite ko siya. Ito yung favorite na combo ko ngayon. Heart locket, tapos colorette na color bounce. Nilalagyan ko siya dito. Promise guys, ang laking changes. Okay. Tingnan nyo ha. Naglalagay ako dito. Meron naman ako eh. Ayoko mag-reapply kasi, ayan o. Alam niyo yung may effect na mas full yung labi. Parang yung effect na, parang, ganun. Lagyan nyo ng highlighter yung labi nyo. Promise. Tsaka nakakatulong siya ha, para hindi masyadong malagkit yung teddy tint. Kasi malagkit talaga yung teddy tint. Diba? Malagkit ang teddy tint. Nakakatulong siya para hindi siya masyadong malagkit. Pero, yeah. Teddy tint! Ayan, pag-usapan natin si teddy tint. Ang ganda-ganda dito. Alam ko malagkit na lalagkitan kayo. Opo. Ganun talaga. Pero, may paraan naman para hindi ka malagkitan. Maggamit yung translucent powder. Ganyan-ganyan mo lang, girl. Kahit ka baby powder, ganyan-ganyan mo lang. Huwag naman yung sobrang kapal ha, kasi mawawala na yung kulay. Yung mas maganda translucent talaga para hindi maapektuhan yung shade. So, ganyan nyo lang. Ako yan, ginagawa ko, highlighter nilalagay ko para mabawasan yung lagkit. Pero para sa akin, I don't mind the lagkit as long as tatagal talaga siya. So, sa lahat na na-try ko guys na mga ganito tint, pinaka long lasting, teddy tint talaga. Pinaka magaganda ang shades, teddy tint talaga. Hindi ko mabilang kung gaano karami yung favorite shades ko dito. Halos lahat. Bilang lang sa daliri yung hindi ko gusto na shade. Kaya, Maybelline Teddy Tint, Hulog Ka ng Langit, I love you so much. Ang suot ko is Heart Locket. Heart Locket to guys. Ito siguro yung best selling nila. Ang ganda ng shade eh. Grabe. Magandang pang everyday. Mukhang pang natural lang. Ganun. Alright. So next one is Arcadia Beauty Daily Jelly Stick. Lagi ko to na may mention sa vlog. So konti na lang sasabihin ko ngayon. I love this kasi siya yung pang mabilisan lang din. Alam nyo, ako pang mabilisan talaga ako lagi. Kasi pwede na siya sa lips. Pwede na rin siya sa blush. Diba? Kung kailangan mo lang ng added color sa face mo, para kunwari may flush lang ng kulay sa skin. Ito. Ang madalas na ginagamit ko ngayon is sheer. Favorite ko din yung Euphoria. Kung gusto ko ng medyo ma-pink. Pero ito right now, ginagamit ko yung sheer. Siya yung parang mukhang lip tint talaga. Kulay lip tint talaga, ganun. Alam ko yung Maybelline Teddy Tint, nakaka-dry siya ng labi. Ito yung masasuggest ko sa inyo. Ang ganda nitong Pixie Amore. Lip mask ng Pixie. Pero ginagamit ko siya, stopper eh. Yan, lip mask siya, pero pwede mo siyang gamitin na stopper. Meron siyang ano guys, meron siyang applicator, antaray, diba? So, lalagyan ko lang dito sa gitna, kasi dito lang na nagkakaroon ng problema. Yung parang nagda-dry, nangunguluntoy. Ayan, lagyan mo lang yan. Hindi niya naapektuhan yung kulay ng labi. Ang ganda nito guys. Pixie. Ayan hindi niya naapektuhan, pero na-moisturize na yung labi ko. Yun yung sinasabi kong way para magamit niyo yung Maybelline Teddy Tint if ever nagustuhan niyo siya. Kaso, ang downside is dry. Use this. Use this. Okay? Setting spray. I love my lovely cosmetics. I love it. Basta, gusto ko siya. Every time na ito yung ginagamit ko, ang ganda ng makeup ko. Ang ganda ng lapat ng foundation. Parang mas lalo niyang pinapaganda yung aking overall look. Kaya, Lovely Cosmetics. Obvious naman nagamit. Ang dirty niya na. Okay, last one na makeup product here is Tevian Star Bomb. Bago to kasi nahingi na sa akin yung mga dati ko. Ganon siya kaganda kasi talaga nire-recommend ko sa mga friends ko. Kaso nung nire-recommend ko, nahingi na. Maganda kasi to pang event. Lalo na nung Christmas. Kasi nga, diba, sunod-sunod din yung mga event. Maganda kasi siya pang extra oomph. Tapos maliban sa, teka nga, pakita ko nga sa inyo ha, kung gaano siya kaganda. This one is Champagne. Ang ganda pati ng applicator niya. Ikakayad mo lang dyan. Tapos, ayan, spread mo lang dyan. Ayan, te, kung gusto mo talaga ng kinang-kinang at saka talagang all eyes on you pagpasok sa event. Ganun. As in, kumikinang-kinang ka. Tapos maliban pa dun, ang bango mo. Ang yummy ng amoy nito, guys. Sinasabi ko sa inyo. Super yummy. Parang manamis-namis na basta. Tevian Star Bomb. Alright, skincare naman tayo. Hada Labo. Most of 2025, ito talaga yung ginagamit ko. For textured skin, ito yung marirecommend ko. Nakaka-brighten din daw siya. Pero actually, hindi ko masyadong mapansin yung brightening effect niya. More on sa pagpapakinis niya ng balat ko. Yung textured skin ko, halos non-existent na siya right now. Basta combination to, guys ha. Ito muna, yung premium hydrating lotion. Tapos saka mo gamitin tong premium hydrating cream. Ang gandang combination nito, guys.
talagang mafe-feel mo kinabukasan yung skin mo. Parang nag-iba yung skin ko. Parang hindi ko balat to. Parang ganon. Swear, talaga. Promise. Next one is Season 3 Plum Peptide Booster 2000s. Ito, feeling ko yung nakatulong talaga para maging effective yung ibang skincare product ko. You know why? Ito yung merong spicules, yung meron siyang mga tusok-tusok. Parang pina-open up muna niya yung pores before natin i-apply yan. Kagaya nito. Kunwari, after kong mag-apply nito, saka ko i-apply yung Hada Labo. Yung aking moisturizer, serum, ganyan. Pag in-apply mo na siya, mas lalong magiging effective kasi talagang nape-penetrate ng skin. Dahil nga ito, meron siyang spicules. Warning, medyo nakakatakot siya sa umpisa kasi pag sinabing spicules, may mga tusok-tusok. Legit, may mabifeel talaga kayong mga tusok-tusok sa kanya. Pero very, lang naman, maliliit na tusok-tusok lang. Tapos makakasanayan nyo rin siya kalaunan. Kaya akong gamit ko na dito 3 times a week Dati, once or twice a week lang. Just so masanay lang yung skin ko. Pero once na masanay yung skin nyo, hanap-hanapin nyo na siya. Ang ganda ng effect niya, guys. Lalo na sa mga aging skin like mine, kailangan natin ng something na pang plump talaga. Yan, yung mga hinahanap ko para hindi mukhang dull looking yung aking skin. Iba na kasi yung skin ko ngayon compared before. Moisturizer ulit, Dr. Leo Niacinamide. Morning na pang daily moisturizer. In fact, pang daily talaga. Tingnan nyo naman, nakailan na ako. Ito, itatapon ko na. Baka naitapon ko yung may laman pa. Okay. Dr. Leo Niacinamide 377 VC Brightening Cream. This one is vitamin C. Again guys kapag gumagamit kayo ng retinol, huwag niyong pagsasabayin sa vitamin C. Kailangan sa umaga yung vitamin C, tapos sa gabi yung retinol, okay? Reminder lang. Garnier Bright Complete Serum Cleanser Vitamin C, my favorite facial wash. Wala na ako ibang masasabi kundi maganda siya. Parang feeling ko ang linis-linis ng face ko sa kanya. At saka parang ang kinis-kinis ng face ko sa kanya. Yun lang masasabi ko. Ordinary facial wash, oo, nakakatanggal ng impurities ng skin. Pero ang pinakagusto ko sa kanya is siguro yung brightening effect. Kasi sa lahat ng na-try ko na facial wash, Garnier talaga yung maganda yung effect pagdating sa brightening. Pantanggal ng makeup. I have here the Originote. Ang ganda nito, guys. Nakailang bote na rin ako nito. Ang ayaw ko lang is mapait siya, pero hindi mo naman kasi dapat siyang malasahan. Yun lang ayaw ko. Minsan kasi pag natatanggal ako ng pati lip products, nalalasahan ko siya. Pero dapat hindi mo siya malasahan, ha? Pero maganda siya pantanggal ng makeup. Kahit yung Heroin Make na mascara, natatanggal niya. Love this. Habol ko lang, hindi ko na-mention yung favorite kong sunscreen. Pero alam ko na-mention ko na to before. Favorite sunscreen, lalo na kapag nagbe-beach. Lux Organics SPF 150. Tapos 150 pa siya. Kung ayaw nyo talagang masunog, never kami nag-sunburn dito, guys. Basta don't forget to reapply, ha? SPF 150 na siya. 6-in-1 Max Shield Coral Reef Friendly na sunscreen. I highly recommend. Meron akong hair product recommendation. Kahit na naka-wig ako kasi nagpapakapal ako ng buhok. So right now, tingnan nyo na ang kapal na ng buhok ko. Natutuwa ako, na-excite ako kung anong magiging itsura niya once na medyo mahaba-haba na siya. Hindi ko na makita yung hati ng buhok ko, no? Talagang total reset yung naganap sa aking buhok. At saka ang kapal niya na, diba? Nung pansin nyo, makapal na siya. Halos hindi na makita yung anit ko. Ito yung combo na ginagamit ko. Mediol RCP10 Anti-Hair Loss Shampoo. Favorite ko tong dalawang to, guys. Ito naman, Mediol Scalp Strengthening Nutrition Essence. Ito yung ini-spray. Ito, shampoo siya. Tapos, ito naman yung ini-spray before matulog. Parang minamassage ko lang siya ganyan sa ulo ko. Before matulog or anytime na maalala mo, mas madalas, mas okay. Siyempre, mas magiging effective kapag ka ganun. Atrofem na Dio. Guys, kung wala kayong pang sweat tox, eto ang kapalit ng sweat tox. O hindi na ako nagpa-sweat tox kasi okay na ako sa ganito. Basta naka-gray ako, ganyan. Yung mga damit na kailangan kong gamitan talaga ng anti-pawis para hindi talaga, kasi grabe talaga magpawis yung kilikili ko. Mas gusto ko kasi yung botox sa mukha. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kaysa sa kilikili. Kaya, para mabawasan naman na hindi puro botox na lang ako, no? Ito, Atrofem, yung marirecommend ko sa inyo. At saka mahal din naman ng Sweatox, no? Tapos tatagal lang sa akin, usually 4 to 5 months lang. Kaya ito na lang, Atrofem tayo. Para siyang may film, para siyang setting spray, pero sa kilikili. Tapos ang gagawin niya, hindi niya pagpapawisin yung kilikili mo. Promise. Ang galing niya, effective talaga siya, guys. Pero sa akin, ha, ako,
I consider may kilikili at sobrang pawisin na. Hindi ko lang sure kung gaano kalala yung pawis sa inyo, pero hopefully mag-work sa inyo kasi sa akin nag-work to, okay? Etchefan. Lucas Papaw or Lucas Papaw, ikaw nang bahala kung paano ang basa, no? Kasi iba-iba din ang basa, depende sa lugar eh. Pero dito sa atin, Lucas Papaw, ang ganda ng Lucas Papaw, guys. Ito ang ginagamit namin pang overall. Para na rin kasi siyang petroleum jelly. Pag may sugat, kung gusto mo gumaling kagad, ito. Pag dry na as in chapped yung lips, ito. Tapos pag merong makating sugat, eto. Enclosed ha, guys. I mean, yung langib na nangangati. Try nyo. Effective. Next one, guys. Easy Do. Muntik na kitang makalimutan. Pang ilang purchase ko na to. Pangatlo. Repurchase talaga, guys. Mula nung na-try ko to. Game changer. Melatonin One Day Ampule. Pero hindi ko makita. Not mostly. Yung effect niya sa akin, hindi sa tone ng skin. More like sa texture ng skin. Mas napapaplump niya. Tsaka, basta, iba, maganda siya. Paano po bang i-explain dito? Kasi parang the same siya ng effect ng Hada Labo, pero yung times 2 or even times 3. Parang yun. Para siyang yung effect ng Hada Labo sa akin. Nakakasupple ng skin and less textured. Sana nakikita nyo right now. Pero masaya ako sa skin ko ngayon talaga. Kahit na naka-sunscreen lang, okay lang sa akin. Kahit hindi ako magmalalang foundation. Kahit nga mag-blush lang ako carry na ako Try nyo guys lalo na kung may budget. Medyo mahal siya. Pero 1 to 2 drops lang yung gagamitin mo per night. Oo, effective naman talaga. Meron din sila ng mga maliliit kung ayaw nyo mag-commit sa malaki. Meron sila ng parang nasa syringe lang. Lux Organic Soft Lips Lip Sleeping Mask. Gustong gusto ko to guys. Napakaganda pa. Ubos na. Ang ganda-ganda talaga nito kung problema nyo is nagbabakbak na labi lalo na ngayon taglamig. Ginagamit ko siya before matulog or sinasabay ko habang nagpe-prep ako ng skin ko for makeup. Lip Sleeping Mask. The best. Talagang nakaka-soften talaga ng labi. I've tried a lot, pero ito talaga marirecommend ko, guys. Heroin Make. Syempre, for the lashes. Alam nyo na yan, hindi ko na i-emphasize. Kasi lagi nyo naririnig to, lalo na sa vlog. Paborito ko talaga to, guys, yung Heroin Make. Bago na yung packaging kasi. Pero marami pa kasi akong ganito. Nag-hoard ako nito sa Japan. Pero ito na yung bago nila. At mukhang mas effective. Kasi ngayon, naka-falsies ako ngayon Pero masaya ako sa lashes ko right now. Syempre, last but not the least, hindi ko i-mention, best of 2025, Botox. Yung reason kung bakit ako pabalik-balik sa derma is for Botox talaga. Guys, kung i-compare naman natin yung mukha ko before, sa mukha ko ngayon, I mean, ang laki na ng difference. And I'm happy kasi nga, kahit papano, diba? Diba nagpatanggal pa nga ako ng dito sa my cheeks? Yung ano man tawag doon? Lobotomy, buccal fat removal. Ayun. Diba nagpaganon ako? Tapos, follow-up na lang sa akin dati is yung RF ba yun? Or yung mga ginagawa sa face. Kaso, wala naman akong time mag-ganon kasi nga, syempre, ilang sessions din yon. Alam nyo kung ano naging solusyon sa akin? Botox. Tapos, maliban pa doon, ang laking tulong sa TMJ ko. Meron akong TMJ, yun yung nag-click or naglalak. Parang yung jaw. Nagki-click siya every time na naghihikab ako. Tapos, basta may naninig. Ngayon, sa anxiety ko, nag-ano ko ng jaw ko. As in, laging tight yung jaw ko. Kaya, Jotox is the key talaga. Tapos, ang side effect niya, pinapa-impis niya yung dito. Diba? Yan ang mga gusto natin. Yung mga pahugis bigas ganyan. Kaya talagang marirecommend ko. Serene Skin Jotox. Ayan, punta kayo sa Serene Skin guys ha. Sa Scout Gandia sila. Diyan talaga ako nagpapa-Jotox. And talagang life-changing. You know? Maliban sa face-changing, it's life-changing for me. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy nyo itong ating best of 2025 natin. I promised and I delivered. Ayan, maraming salamat guys sa panonood at sa continued support at pagtitiwala. Thank you so much. I will see you again on my next one. Bye! Listahan ng mga products na sa showcase or nasa description box. Okay?